Paglantad sa mga malisyosong pahayag ng China, pagsusuri sa kasinungalingan ng 10-dash line sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay patuloy na nababalot ng kontrobersya, habang ang China ay matigas na dumidikit sa kanyang maigting na pahayag sa teritoryo kahit na ipinaliwanag na ng Permanent Court of Arbitration, PCA, noong 2016 ang kawalan ng legal na basehan ng kanilang siyam na gitnang linya. Kakaiba, nagpalawak pa ang China ng kanilang demarkasyon, patungo sa 10 gitnang linya, na nagpapatibay ng kanilang soberenya sa halos 70% ng rehiyon. Ang ganitong matapang na pag-angkin ng kontrol ay patuloy na nagdudulot ng pagkawala ng katatagan sa rehiyon, nagtataglay ng banta sa interes ng mga kalapit na bansa. Sa kabila ng pandaigdigang hindi pagsang-ayon sa legal, may determinasyong ipinaglalaban ng pamahalaang Tsino ang kanilang tinatawag na di maikakailang soberenya sa dagat ng Timog China, na mariing binabantaan ang iba pang mga bansa laban sa pagtatalaga sa kanilang teritoryo. Nakalulungkot na noong 2023, ang determinasyong ito ay naging salamin ng sunod-sunod na mga paratang ng China laban sa Pilipinas. Pinaratangan ito ng paglabag sa teritoryo ng China at maging pagturo ng mga paminsang aksyon sa loob ng Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas sa mismong Pilipinas. Isa sa pinakamabigat na pangyayari ay ang pagtulak ng China ng sisi sa Pilipinas matapos ang matinding pagbangga ng kanilang mga barko sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin, 2nd Thomas, Shoal, isang lugar na tinatawag ng China bilang Ren Ai Jiao. Ang agresibong kilos na ito ay hindi lamang lumalabag sa pandaigdigang batas sa karagatan, kundi pati na rin ay hindi nagbibigay halaga sa soberanya ng Pilipinas sa kanyang sariling EEZ. Ang Pilipinas, kasama ng iba pang mga bansang kaanib sa Timog Silangang Asya, matagal nang kinokontest ang malawak na pangangalakal ng China sa West Philippine Sea, na nagpapahayag na ang mga pahayag na ito ay hindi lamang legal na katanggap-tanggap kundi kasaysayan. Ang pasya ng PCA noong 2016 ay nagbigay diin sa kabulaanan ng demarkasyon ng China, na nagpapahayag na wala itong batayan sa batas ng pandaigdig. Bukod dito, ang pagsuway ng China sa mga hatol ng pandaigdigang batas, at ang patuloy nitong panggigipit sa mga kalapit na bansa, ay sumisira sa mga diplomasyang pagsisikap na makamit ang mapayapang resolusyon sa rehiyon. Ang West Philippine Sea ay naging sentro ng tensyon sa geopolitika, kung saan ang agresibong pagmumukha ng China ay lumalala pa ang sitwasyon. Ang mga di pamimilitang kilos ng China, kabilang ang konstruksyon ng mga artipisyal na isla, at militaristikong pasilidad sa mga pinag-aawayang tubig, ay nagdadala ng malubhang banta sa kalayaan ng paglalakbay at sa katatagan ng rehiyon. Ang patuloy na paglaki ng kanilang militar na presensya, ay nagpapalakas pa ng pangamba ng mga kalapit na bansa, at nagbibigay ng agam-agam sa pandaigdigang komunidad tungkol sa mga layunin ng China sa rehiyon sa mahabang panahon. Ang pangangailangan para sa isang batasang batay sa mga alituntunin, na nakapaloob sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa soberanya at teritorial na integridad ng lahat ng bansa. Ang pagpapakita ng China ng pagmamalabis sa batas ng pandaigdigang batas, ay hindi lamang sumisira sa otoridad ng itinatag na mga legal na balangkas kundi pati na rin ay nagbubunga ng panganib sa kapayapaan at seguridad ng West Philippine Sea. Sa harap ng hindi nagbabagong pangangalakip ng China sa kanyang hindi lehitimong teritorial na pananagutan, mahalaga ang pinagsamang pagsisikap ng pandaigdigang komunidad upang pangalagaan ang mga alituntunin ng pandaigdigang batas, at itaguyod ang mga karapatan ng lahat ng bansa sa West Philippine Sea. Ang mga pambansang usapin at diplomasyang pagsusulong ay nananatiling mahalaga sa pagsulat ng mga hidwaan, sa pagpapalakas ng tiwala, at sa pagpapalakas ng katatagan sa rehiyon. Sa bandang huli, ang paglutas ng hidwaan sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng kolektibong pangako na igalang ang batas ng pandaigdigang batas at itaguyod ang mga karapatan ng lahat ng bansa sa pagtataguyod ng isang kapaligiran na makakatulong sa mapayapang pakikipag-ugnayan at rehiyonal na kaunlaran. Ang pagsunod ng China sa mga itinatag na balangkas ng batas at ang kanilang kooperasyon sa pagresolba ng mga hidwaan sa pamamagitan ng diplomasya ay mahalaga para sa katatagan at seguridad ng West Philippine Sea. Samantala, isang opisyal ng US Navy na hatulan sa pag-espiya sa mga aktibidad at nagbibigay impormasyon sa China. Isang opisyal ng United States Navy na si Wenheng Zhao ay hinatulan ng mahigit na 2 taon sa bilangguan matapos amining ipinasa ang sensitibong impormasyon sa militar patungo sa China kapalit ng mga lagay. Si Zhao,
isang 26 anyos na petty officer na naka-assign sa isang base ng California Naval, ay nagkasala noong Oktubre sa pagsusumit ng datos sa mga operatiba ng Chinese intelligence. Mula 2021 hanggang 2023, ipinasa ni Zhao ang mga detalye tungkol sa mga ehersisyong militar, mga utos sa operasyon, at kritikal na infrastruktura sa Chinese intelligence. Partikular na ibinunyag niya ang impormasyon tungkol sa malalaking pag-iensayo ng US Navy sa rehiyon ng Indo-Pacific at ibinahagi ang mga elektrikal na diagrama at plano para sa isang radar system na matatagpuan sa US base sa isla ng Okinawa, Japan. Ang base ng US Navy sa Okinawa ay may malaking kahalagahan para sa mga operasyon ng Amerika sa Asia, lalo na't ito ang sentro ng seguridad na tinatawag na Indo-Pacific. Sa mga nakaraang taon, mas pinaigting ng US ang pagsisikap na palakasin ang mga alyansa bilang tugon sa pataas na militarisasyon ng China, na nagresulta sa pagsasagawa ng mas maraming joint naval exercises, kasama ang mga kaalyado sa rehiyon. Bagamat ginawa ni Zhao ang kanyang mga aksyon, hindi nagbigay ng anumang indikasyon ang mga otoridad ng US na may pagkakompromiso ng impormasyon tungkol sa mga pag-ensayo sa karagatan ng ibang bansa. May seguridad clearance si Zhao, at kanyang lihim na pinasok ang mga pinagbabawalang militar na istasyon upang kolektahin at dokumentuhin ang mga classified na datos. Ginamit niya ang sopistikadong mga encrypted communication para ipasa ang impormasyon sa China. Pinuksa rin niya ang ebidensya at tinago ang kanyang ugnayan sa isang Chinese spy. Sa pagtanggap ng hindi bababa sa 14 na hiwalay na lagay na umaabot sa halos $14,866 mula Agosto 2021 hanggang Mayo 2023, nagtaksil si Zhao, isang naturalized US citizen mula sa China, sa kanyang pangako at pinasok ang pambansang seguridad. Nahuli siya noong Agosto ng nakaraang taon, at inamin ang mga alegasyon ng pag-espiya noong Oktubre, na nagresulta sa 27 buwan na sentensya mula sa isang korte sa California. Walang ulat na nakuha mula kay Zhao, at hindi rin ibinunyag ng mga otoridad ang mga motibasyon sa likod ng kanyang pagtataksil maliban sa mga pananalapi. Binalaan ni Assistant Attorney General Matthew Olsen na aktibong nangangalap ng clearance holders ang China sa loob ng militar, pinapalapit sa kanila sa pamamagitan ng pera para magbigay ng sensitibong impormasyon ng pamahalaan. Muling pinatindi ni Olsen ang kanyang pangamba, na sinabi na pinasuko ni Zhao ang kanyang bansa, at inilagay sa panganib ang mga miyembro ng US military. Pinatindi rin niya ang pangako ng mga otoridad ng US na labanan ang mga pagsisikap ng pamahalaan ng China na sirain ang seguridad ng bansa. Sa ibang pangyayari, nahuli rin noong nakaraang taon si Jin Chaowei, isang naturalized US citizen na 22 taong gulang at isa pang miyembro ng Navy, sa mga alegasyon ng pag-espiya. Sinasabing nagkasabwat si Wei sa pagpapadala ng impormasyong pangangalaga sa pambansang depensa sa isang Chinese agent. Ipinahayag ni Wei ang maraming dokumento, litrato, at video na naglalarawan ng operasyon ng mga barko at kanilang mga sistema sa China. Hindi malinaw kung parehong Chinese agent ang itinuturo na nakipag-ugnayan sa dalawang lalaki. Sinabi ng Embahada ng China sa Washington na hindi nila alam ang mga detalye ng kaso ni Zhao. Itinuro nila ang gobyerno at media ng US na pinalalaki ang mga kaso ng espionage. Marami sa mga ito, ayon sa kanila, ay batay sa walang batayang mga alegasyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na banta ng dayuhang espionase sa mga miyembro ng US military at ng mga kinakailangang pagsisikap upang pangalagaan ang mga classified na impormasyon laban sa kalaban tulad ng China, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat at ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng sandatahang lakas. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-click ang like and share button, at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.